mapagpalang araw po sa bawat isa na nanonood at nakikinig po ng ating programa at sa ating pong YouTube channel at Facebook page na Rapture Bride TV. Ito pong muli ang inyong pong lingkod, Pastor Jomer Bileta. At sa oras na ito, mahalaga po yung ating pong pag-aaralan. Sana po sa lahat po ng makikinig ay namnamin po ninyo yung aming pong mga sasabihin sapagkat ito po ay may kinalaman sa eradication ng lahat ng tao sapagkat ito po ang plano ng kaaway sa panahon natin ngayon. Ipagpapatuloy din po natin yung ating pong napag-aralan nung nakalipas na video about sa mga Nephilim at ano po yung kanila pong bahagi sa ating pong panahong kinalalagyan. At ba't ko rin po nasabi na ang plano po ng kaaway ay burahin ang lahi ng tao. Hindi lamang po to the point na ang tao po ay papatayin. Hindi po sa ganon. Kundi ang gagawin po ng kaaway, babaguhin ang DNA structures ng tao to the point na siya po hindi na magiging tao at hindi na po siya kayang i-redeem pa o tubusin pa ng banal na dugo ni Kristo. Alam niyo ba mga kapatid na sa simula pa plano ng kaaway na sirain at dungisan ang image ng Diyos. Sabi po na aklat ng Genesis chapter 1 verse 26 ay ganito. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Tayo pong mga tao ay nilikha ayon sa image ng Diyos. At yun po ang gustong sirain ng kaaway. Sirain yung image ng Diyos sa buhay ng tao. Dahil meron po siyang plano na yung kanyang sariling imahe ang ilagay sa katauhan ng bawat tao. Ayon po sa sinasabi sa aklat ng Revelation chapter 13 verses 14 hanggang 18. Ito po ang sabi. Nalinlang niya nga ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng mga kababalaghang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya ang mga taong gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak, ngunit muling gumaling. Ipinahintulot din sa kanya na bigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw, kaya't nakakapagsalita ang larawan at ipapapatay ito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. Sa pelitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya. At walang maaring magtinda o bumili malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o bilang ng katumbas niyo. Kailangan dito ang karunungan. Maaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw sapagkat ito'y bilang ng isang tao at ang bilang niya ay 666. Dito po mapapansin po ninyo na meron din pong image ang kaaway at yung image na yon ang nais niyang sambahin ng lahat ng tao. Yung image din na yon ang nais niyang ilagay sa tao sa pamamagitan ng isang tatak sapagkat naroon po naka-encrypt yung kanya pong pangalan. At dito po tayo ngayon papasok sa tinatawag nating the new Nephilim or yung transhumanism. Pero bago po ako magpatuloy, meron lamang po akong gustong ibahagi at ikwento. At ito po ay totoong pangyayari para lamang po mapatunayan yung tinatawag nating mga Nephilim. Noong 2002, meron pong isang US Army unit na ipinadala po sa Kandahar, Afghanistan. Sila po ay nagtataka kung bakit sa isang remote place sila dinako ng kanila pong commander at sinabing meron pong high value target na kinakailangan po nilang patayin.
Ito ang kanyang You pahayag. were in Afghanistan in 2002, and you were called into a very remote section of Afghanistan because a patrol had basically gone missing. Exactly. Okay, and Exactly. there's no Well, villages just around nothing for miles. Right. So it's very remote. Yeah, very remote. So we flew in. To about 4 kilometers. We're hiking through the same area where they were supposed to make one of their checkpoints, one of their rally points. And before we left, there was all kinds of what happened with the ambush. But that was even odd because at point of ambush, you would call for maybe close air support, something. Okay. There was no calls made, just off the grid. So we're coming down a mountainside, and it was a nice path, a goat path. As we bent around this corner, you could see this opening of the cave. There's a cave as we're coming around. And then I see there's a lot of rocks, which is another oddity, and then bone matter. When I'm not close enough to identify what kind of bones, but I did see something I knew was a piece of our communications equipment. So instantly we're thinking ambush, maybe animal, it could be anything. And there was enough room in front of this cave, but it had a sheer drop off. But there was enough room that we actually got into a decent dispersal in case of ambush. You see something coming out of the cave, and it's moving with a speed and agility that catches you off guard. Everybody. And he comes out. It was a man at least 12 to 15 feet in height. This is a monster. Red beard, then his hair was longish, past the shoulder, a scarlet red, and Dan runs at him and starts shooting, which broke all of us into the reality. Because it was So surreal. now your training is kicking Oh in. yeah, Okay. muscle memory, complete muscle memory. While Dan is moving at him, another bro of mine's laying down fire, and I start firing. He skewers Dan. He's now got him on this pike. It went through him. And he's still got him, and he's coming after more. We all just clicked in. I don't know what it was, but I remember we're all like, shoot him in the face, shoot him in the face. And our weapons components were in force. We had 308s, and we had Barrett 50s. This is sounding longer than it took. We're talking 30 seconds. And he's taking multiple hits, and is still moving. Dan was dead. Okay? And Wyatt is a good man, probably one of the best men I know, now dead. Before I'd left, they were already starting what they call a 9-line, which is a medevac request. They're sending out a medevac request, then all of a sudden it's not a medevac request. All of a sudden we had a helicopter show up because, like I told you, it was a large precipice and a sheer drop. So the helicopter just came up from the drop. They had dropped netting, which is like cargo netting. It's like squares. We were told we had to bundle him up. And we get another bigger helicopter, but it's almost like a Jolly Green Giant used to look back in the day that could get, through this area. Because the mountains, you gotta remember, Chinooks could only go in certain places because they had enough lift. Mm-hmm. And so we got him on there. The thing was too big. We couldn't move it. It smelled worse than a skunk. A corpse that's been around for a while. Really fell. Oh, it was like a combination because of the, how do you put that, the persistence of a skunk smell. But once the helicopter came in, dropped its little hook, and off he goes. The communication was sent out that we had a very large possible human creature. There you are in the hills of Afghanistan. How many troop members are you with? We had 6 on my crew. And when we say hills of Afghanistan, for us, we did not fly into the wilderness. We actually flew into a base. I guess this thing was transloaded out of the mountains by a CH-47. What I could see that it did have the 6 fingers. I remember taking my foot up and placing it up next to its foot, and it was extremely large. We estimated at about 12 feet, give or take. What I can tell you is the weight of the thing. Basically, it was
approximately 1,500 pounds when it was getting on the aircraft. Now, if you take away the pallet weight and all the rigging that we had to hold this thing down, we figured it was around 1,100 pounds. Of course we're upset. That's a given, okay? We lost a very good guy. But add to that, you're discussing something that even in our after action report, they're saying rewrite it. And we had to rewrite it the way they wanted. How many fingers? Six Six fingers toes. and 6 toes. And the nails were weird because if you see somebody that ever has, I don't know what it's called, but it's Like a fungus on the on the nails, how they get pointy and they're like gnarly, that's what they look like. So, ang nangyari po, napatay po nila yung higante nung time na yon at idinala, nilagay sa kanila pong base. At sila po ay namangha sapagkat meron pong ganong klase ng mga nilalang na nananirahan sa Kandahar, Afghanistan. At ang paniniwala, maging ng kanilang mga commander, ay meron pang mga ganong uri ng mga nilalang na nabubuhay maging sa ating panahon ngayon. Yung isa rin pong testimony ng isa ring sundalo sa iba naman pong unit ang nagpatotoo nung siya naman po ay nadistino sa lugar po ng Iraq. Napakinggan din po niya yung mga patotoo at mga kwento patungkol doon sa Kandahar Giants. Ayon naman po sa kanya, sapagkat siya po ay nagbabantay sa isang base sa Iraq, meron daw po roong isang dam, isang malawak at malaking dam. At siya po ay nagtataka sapagkat hindi lamang siya po nakakakita ng mga kakatuwa at kakaiba pong mga pangitain gaya po ng mga orbs na lumilipad o marahil yung mga spaceship. Meron din po siyang napapakinggan doon ng mga ingay at sigawan at hindi niya po alam kung ano po yung mga nilalang na naroon na nakakulong daw po doon sa dam sa Iraq. At napagtanto niya dahil siya po ay nagkaroon ng idea na mabasa ang Biblia at napagtanto niya na ito po ay nakalagay sa aklat po ng Pahayag o Revelation chapter 9 verse 11 hanggang 16. Ito po ang sabi. Ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa banging napakalalim. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego na may Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim, dalawa pa ang darating. Hinipan ng ika-anim na anghel ang kanyang trumpeta at nakakarinig ako ng tinig mula sa sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos dito sa anghel na may trumpeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Sinabi sa akin na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. So yung kanya pong nakita at yung kanya pong nabasa sa Biblia ay para pong magkatugma dahil later on, ayon po sa kanya, yung mga nakakulong po doon sa dam sa Iraq ay pakakawalan at palalayain. At dito po tayo papasok sapagkat meron po tayong nabasa na magiging mga sundalo at magiging mga kakampi ng Antichrist, na 200 milyong mga katao. Sino-sino po ang mga ito? At paano po maisasagawa yung plano nito? Bago po ako magpatuloy, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang transhumanism? Ang transhumanism is the idea to permanently alter the human race. It is a combination of genetic, robotics, artificial intelligence, nanotechnology, and synthetic biology. Now, marami pong mga experiment sa buong mundo patungkol po sa pagmimix ng human DNA
at ang DNA din po ng mga hayop. Kabilang po dito ang DARPA na Defense Advanced Research Project Agency, na kung saan sila man ay pinondohan ng gobyerno ng Amerika para i-rewrite ang human DNA at makapag-produce po ng tinatawag na superhuman soldier. Isa rin po sa kanila pong mga plano para maisusog po nila ang pagkakaroon ng genetic codes sa mga tao ay yung pagka-create ng virus at paglalagay ng mga vaccine o microchip na meron pong nanochip technology. Alam nyo ba na yung NIH o yung National Institute of Health ng Amerika ay nagbigay ng $773,000 bilang pondo sa Human Genetic Enhancement Research na ibinigay sa Case Western Research University. Binigyan sila ng 2 taon para pag-aralan yung mga genetic technologies na magbibigay ng enhancement sa mga tao para ang mga tao ay maging mas matalino, mas malakas at maging mas maayos. Sila rin ay gumawa ng batas para sa human and non-human beings at maprotektahan nila ito sa pamamagitan ng batas na kanilang isususog. Pagkalipas ng 2 taon ay hindi na muling nagbigay ng public report ang Case Western Research University. Gayunpaman, isa sa mga researcher ng Case Western Research University na si Professor Maxwell Melman ang nagsimulang maglibot sa buong USA sa mga universidad at paaralan upang talakayin ang transhumanism and the future of the democracy. Ayon sa kanyang podcast, may isang estudyanteng nagtanong kay Professor Melman ng ganito, and I quote, "I understood that the part of transhumanist dream could represent an existential risk, meaning it could wipe out all life on earth." At ito ang kanyang tugon. Yes, the road we're going down could indeed lead to eradication of all life on earth. But the genie is out of the bottle. There's no way to put it back in. We're already doing it and there's no way to stop. This train was already left the building. Na para bagang ang gustong ipaabot ni Professor Melman na magkakaroon talaga ng eradication o pagbura sa lahi ng tao at ito ay hindi na mapipigilan pa. Nagkaroon din sila ng convention na tinatawag na GP 2045. Dito, kadalang tinatalakay kung paano magkaroon ng strategy for human evolution. Ang nakapagtataka, kasama rin sa convention na ito ay ang mga rabbis at spiritual leaders na kung saan naniniwala sila na hindi lamang yung pisikal at maging yung kaunawaan ng tao ang babaguhin, maging ang espiritualidad. Sila ay maglilikha ng isang bagong uri ng tao na may kakayanang makipag-communicate sa mga Diyos. Now, meron din pong tinatawag na mga elite scientists na Jasons. Sila ay nagbigay ng pahayag sa Department of Defense ng Amerika ng ganito: "As we begin modifying people at genotypic level, we are going to modify them phenotypically." Now, bago tayo magpatuloy, ano ho ba yung ibig sabihin ng genotype at phenotype? Ang genotype po ay ito po yung mga traits o yung mga bagay na namana natin sa ating mga magulang, gaya ng hugis ng mata, hugis ng ilong, at maging yung kabuuan ng ating mga itsura. Yung phenotype naman ay tumutukoy externally sa ating mga karakteristik, kung paano tayo magsalita, paano tayo maglakad, at paano tayo mag-isip. Ayon pa sa Jasons, their act will be different. They may have animalistic character, and the Department of Defense should get ahead of this technology
or their enemies or competitors will get ahead of them. At ang pinaka-climax ng kanilang adhikain ay sa taong 2025. May napakalaking digmaan na paparating. At ito po ay hindi digmaan kagaya po ng World War I o World War II. Ito po ay digmaan laban sa mga dyablo sa kanyang plano at sa lahi nito. Ang nakataya po dito ay yung lahi po ng sangkatauhan. Dahil kung sakasakaling hindi po kayang matalo ng dyablo, hindi kayang matalo ng Antichrist ang lahi ng tao, ang gagawin po niya ay ikukurap na lang ito para masira ang image ng sangkatauhan. Ito po yung sinabi ng Daniel chapter 2 verses 42 hanggang 43. And as the toes of the feet were part of iron and part of clay, so the kingdom shall be partly strong and partly broken. And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one another, even as iron is not mixed with clay. May sinasabi po doon, and they shall mingle. Sino pong they? Sino pong kaninong seed yung tinatawag na they shall mingle with the seed of men? Ito po yung seed ng kaaway na pilit niyang gustong ilagay sa sangkatauhan para masira ang image ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Mga kapatid, mahalaga po na maintindihan po ninyo ito. Ito po yung oras para tayo po ay kumilala sa ating Diyos. Ito yung oras para malaman natin yung kanyang mga salita at kalooban. Ito yung oras para tayo po ay maligtas. Dahil wala pong ligtas na lugar maliban po sa presensya ng Diyos. Kinakailangan po natin na magsimulang ipagkaloob ang ating buhay sa Kanya. Dahil kung hindi mo ipagkakaloob ang buhay mo kay Kristo, malamang ipagkakaloob mo yan sa diablo. Kaya naman po, sa oras na ito, lahat po'y inaanyayahan ko sa isa pong maiksing panalangin. At nawa kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Lord God, sa oras na ito, nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming pong napakinggan bilang paalala at babala na meron pong digmaang paparating laban sa binhi ng dyablo at sa binhi ng tao. Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami na maunawaan ang mga salita at kalooban mo. At sa oras na ito, pinagkakaloob namin ang aming buhay sa iyo. Kami po'y patawarin mo sa aming mga kasalanan. At Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin sa aming puso bilang Panginoon at tagapagligtas. At mula ngayon, gabayan mo ang buhay namin, na ang buhay namin ay naging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. Salamat, purihin ka. In Jesus' name, Amen. So patuloy po tayo na sumubaybay sa programa pong ito. At nawa kayo po ay mag-subscribe, mag-like, at pwede nyo rin po itong i-share para malaman po ng mga tao sa buong mundo ang plano ng kaaway patungkol po dito. Maraming pong salamat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. God bless us all.